Next, Bambam Mayor Alex Goo, itong si Joey Uy. Naku mga kabibig, naglabas ng impormasyon ang COMELEC na posibleng makasuhan ng perjury at misrepresentation si Joey Uy. Opo mga kabibig, sa isang interview kung saan sinabi ni George Garcia, posibleng makasuhan ang tumakbong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila na si Joey Uy. Pahayag ng Commission on Elections COMELEC, makaraang ipawalang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang nanalong kandidato nitong 2025 midterm election. Sa online briefing ngayong umaga, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na maaring maharap sa kasong kriminal dahil sa misrepresentation at perjury si Uy, pero ito ay kung final and executory na ang desisyon. Naku, kung final and executory, so it means kung si Benny Abante na ang iproproklama nilang nanalo, so posibleng si Uy ay naharap sa madami kriminal na mga kasong kriminal. Naku po, ano ba naman yan? For how many years nagserbisyo si Uy bilang konsihal? Hindi man lang kinasuhan ng perjury, ng misrepresentation. Ngayong nanalo siyang congressman, ngayon lang siya makakasuhan at ngayon lang siya ma-annulled at sabihin nating ipawalang bisa ang kanyang COC. Inihalimbawa rin ni Garcia ang kaso sa nangyari kay dating Bamban Mayor Alex Goo na sinibak matapos mapag-alaman na hindi pala tunay na Pilipino. Hala. Pero naglabas na ng statement si Joey Uy na siya ay isang natural born Filipino mga kabibig. Paano kaya ano kaya ang magiging statement ni ni Uy na narinig niya na posibleng kasuhan siya? Ito ang sabi ni Uy, ako ay Pilipino. Ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Manila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural-born Filipino. Kung ang inyong ina ay natural-born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, di ba natural-born Filipino ka? Nako. Yan ang sagot ni Joey Uy sa alegasyon na hindi siya natural-born Filipino, kundi naturalized Filipino. Eto mga kabibig, ang isang video kung saan in-explain ni COMELEC Chairman George Garcia ang posibleng kaso ni Joey Uy kung mapatunayan na talagang may nilabag siya. Ito na kabibig ha, makinig tayo ha. Okay, let's listen to this one. Misrepresentation ay isang kasong kriminal po under the Omnibus Election Code and at the same time isang kasong perjury din. And therefore, kung sakasakali po na yan ay magiging final ang desisyon, ay maaari pong maharap ang isang tao na may kinakaharap na ganyang klaseng kaso sa Commission on Election. Ang kaibahan nga lang po doon sa nangyari sa Bamban Tarlac ay wala po kasing nag-file ng petition to deny due course and or cancel yung candidacy nung naturang pong natumakbo at naging mayor ng Bamban Tarlac. Dito po sa pagkakataong ito, meron pong isang petitioner na nag-file ng petition mismo at kine-question yung pong kwalifikasyon o kine-question kung talaga bang citizen yung mismong respondent na nag-file ng candidacy sa pagiging kongresista sa distrito ng Maynila. So yun kabibig ha, posibleng mahaharap sa posibleng kasong misrepresentation at perjury si Manila Representative-elect Joey Uy. Ito naman ang ating mga komento ng mga netizen. Alam ko naging konsihal yan ng Manila, pero bakit ngayon nyo lang inuusisa? Kasi merong nag-file ng petisyon na ipakansila si Uy, si Benny Abante. Inamin naman ni Benny Abante na may tumawag sa kanya, nagbigay ng impormasyon, kaya nagsumiti siya ng petisyon na ikansila ang COC ni Uy. Ito pa, Garcia, bakit nyo pinayagan makatakbo si Uy? Kung may problema naman pala, ibig bang sabihin ninyo, hindi nyo ginagawa ang trabaho niyo? Saan yung hostisya ng winning votes?
Bakit yung talong boto ang uupo? Dapat ang verdict ay bakante ang District 6. Walang uupo na kongresista, lokohan sa COMELEC. Pwede naman, no? Walang uupong kongresista sa District 6 kasi natapos ng eleksyon. Meron bang sinabi sa konstitusyon na kung ang isang kung isang tumakbo ay cancel ang COC, yung pangalawang tumakbo ang ihahalili? Wala naman, no? Di ba katulad ng mayor, kung yung kung nanalong mayor ay, for example, may problema sa kanyang kandidatura at nakancel ang COC, hindi naman pwede yung pangalawang tumakbo ang mananalo. Hindi natin alam mga bibig, di ba? So yung mga lawyer lang talaga ang magbibigay sa atin ng impormasyon at clear information and explanation regarding on this matter. Grabe na ang ginagawa ng COMELEC, sobra-sobra na from Burnett to Paz. COMELEC ang dapat kasuhan, hindi si Oy. Ito pa. Dapat kasuhan COMELEC. Matagal na nakaupo sa District 6 si Joey Oy. Matagal ko na siya yan, tapos ngayon panalo sabing hindi citizen. Kalokohan to. Ginamit nila Benny yung 1935 Constitution kasi na nagsasabi na in the case of a woman upon her marriage to a foreigner, if by the virtue of the law enforced in her husband's country, she acquires his nationality. Para palabasin na nawala ng natural born status ang mother ni Joey Oy. Kaso, nakalagay na nga sa batas na depende yan sa batas ng bansa na foreigner na asawa mo if i-allow nila na magiging nationality ng spouse mo yung nationality mo. Kaso sa batas ng China ng panahon na yan, hindi ina-allow yung automatic citizenship at kailangang dumaan sa proseso ng naturalization bago maging Chinese. At kung hindi mo naman yung ginawa, ay hindi mawawala ang pagka-natural born citizen mo dahil conflict sa law ng China, ang law ng 1935 Constitution. Kaya nagkaroon ng mga provisions sa law na yan dahil maraming conflict. Pero kasi yan ang pinaka-convenient na narrative ni Benny Abante para manakaw ang pwesto na hindi sa kanya. Oh, yun ang komento ng isang netizen na yung ang komento? Si Katrina Morales. Ay, ito kabibig ha. Si Benny Abante ay kumpiyansa, very confident talaga si Benny Abante na tuluyang ma-disqualify si Joey Uy. Oh. Well, ganun talaga. Kung yun ang yun ang posibleng mangyari kay Joey Uy. So, normal lang naman na emosyon niya ni Benny Abante na kumpiyansa siya na tuluyang ma-disqualify ang kanyang katunggali na si Joey Uy. Manila 6th District Representative Abante, kumpiyansang tuluyang ma-disqualify ang katunggaling si Joey Uy. Naniniwala si Manila 6th District Representative Abante na tuluyang ma-disqualify si Joey Uy kahit na ito ay maghain ng motion for reconsideration. Oh, confident talaga si Abante. Oy. Sabi naman din, kahit mag-file pa yan ng motion for reconsideration, ako pa rin ang mananalo. Ako ang panalo. Maalaalang na nullify ang certificate na candidacy ni Uy dahil sa petisyon ni Abante na nagsasabing hindi raw siya natural-born Filipino citizen. Sa panayan ng Brigada News FM Manila kay Abante, iginiit nitong malinaw ang ebidensya at may misrepresentation o mano sa kandidatura ni Uy. Bagamat anyang maaring umapila si Uy sa Korte Suprema or House of Representative Electoral Tribunal, nanindigan si Abante na airtight ang kaso laban dito. Gate pa ng kongresista, hindi dapat palampasin ang anumang uri ng misrepresentation sa halalan, lalo na kung may malinaw na ebidensyang lumalabag ito sa saligang batas. Dahil nga sa isyong ng umano'y citizenship o sa kandidatura ng katunggali, sinabi ni Abante na balak niyang maghain ng panukalang amyendahan ang Omnibus Election Code. Yan ha. Confidence si Abante na mananalo siya. Confidence si Abante na i-disqualify talaga yang si Joey Uy. Nag-post naman ng official statement si Joey Uy hinggil sa issue na itong kabibig, kung saan sinabi talaga niya na siya ay isang Pilipino at ito, sabi, again ha, babasahin ko. Marami po ang lubhang na bahala at nagkaroon ng kalituhan sa inalabas na resolusyon na Commission on COMELEC or Commission on Elections or COMELEC patungkol sa di umano'y aking questionabling pagkamamayan.
ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Manila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural-born Filipino. Kung ang inyong ina ay natural-born at ang Pilipinas ang inyong lupang sinilangan, di ba natural-born Filipino ka? Sabi ni Joey Oy, confident siya nagsabi niya, ako po ay Filipino. Lumaki, nag-aral, nanirahan, at nagsilbi at patuloy akong nagsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsehal ng ilang termino mula pa noong 2004. Matagal na. Nasalita na po ang mamamayan sa ika-6 ng distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sa naman po ay pakinggan ang kanilang boses. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng bayan, siya ring tinig ng kalangitan. Hangad ko lamang ang maipagpatuloy ang mahigit 2 dekadang paninilbihan sa aming mahal na distrito ika-6 ng Maynila. Yan ang statement ni Joey Oy. Pero si Benny Abante, confident siya na ma-disqualify talaga yan si Oy. Oh. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Do you think ma-disqualify itong si Oy? Ito naman kabibig, si George Garcia ay nagpahayag na rin na kanyang reaksyon hinggil sa nangyari kay Joey Oy na if ever final na at executory ang desisyon na si Benny Abante ang nanalo, so posibleng si Oy ay makasuhan ng kriminal dahil sa misrepresentation at perjury mga kabibig na kino-compare na nga ni Comelec Chairman Garcia na nangyari kay Mayor Alice Goo. Pero ang problema kay Mayor Alice Goo, walang nagpetisyon. Nalaman lang during sa Pogo nga hearing. Pero kay Oy, merong nagpetisyon na si Benny Abante mga kabibig. So, I don't know kung hanggang kailan ito ilalaban ni Benny Abante at ilalaban ni Joey Oy ang posisyon ng ika-6 na distrito ng Maynila. So, kayong kabibig, kawawa naman si Oy, no? Nag-effort. Si Benny Abante din nag-effort naman silang dalawa. Tumakbo naman sila. Nagpresenta na kayo ng mga plataforma. Tapos, gitgitan ang laban ng dalawa. Yung si Oy, nanalo, si Benny Abante pangalawa, pero konting votes lang ang pagitan sa dalawa. So, natural kung ako si Benny Abante, talagang, hahanapan ko talaga ng yung something si Joey Oy para ako ang makakaupo. Diba? Normal lang yan sa isang politiko. Si Benny Abante excited na nga, happy si Benny Abante, parang nabunutan siya ng tinik. Of course, natural, sad moment na natalo siya, sad moment na kasi hindi na siya pinili ng kayang distrito, sad moment kasi magpapaalam na siya sa Kongreso, pero nung idilabas na hindi pa final na tawag dito, statement ng Comelec, parang nabunutan siya ng tinik. Parang nakahinga siya ng malalim na, pwede pa pala. Pwede pa akong bumalik sa Kongreso. Tapos sabi pa ni Benny Abante, may quadcom pa. Mga quadcom pa daw si Benny Abante. So yun kabibig, sana malutas na ito, mabigyan ng solusyon ng Comelec, o di kaya baka itong si Joey Oy ay magsampa ng kaso or humingi ng tulong sa Korte Suprema, pwede naman. Lahat ng remedyo ay kanyang hahanapin para talagang ma-proclaim na siya ulit. I think na-proclaim na si Joey Oy, no? Para makaupo na siya bilang congressman ng ika-6 na distrito sa Maynila. Malapit na ang June 30. So what if hindi pa mabigyan ng desisyon ng Comelec? Sino uupo? Di si Joey Oy kasi siya yung na-proclaim. After magbigay ng final decision ng Comelec, either si Benny Abante or mag-retain si Joey Oy, hintayin natin. Diba? Sabi ng ilan, gusto nila si Benny Abante ang uupo. Kasi sabi ng mga supporters, maraming nagawa si Benny Abante. Sabi naman ng ilan, kailangan nating palitan si Benny Abante. So, iba't ibang speculations, iba't ibang reaction from the different supporters. So, ang final decision nito ay ang Comelec or either ang Korte Suprema. At maghintay tayo mga kabibig. Yun lang talaga magawa natin. Kung ang Korte Suprema na ang magsalita,
Kung si Benny Abante na ang hahalal na kongresista or si Joey Oy, let's see kung ano ang mangyari. So yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Oh, excited ka na, no? Ako din excited na ako. Kasi maraming mga Pilipino sabi, naku, Benny Abante na naman, si Boy Dila. Ano ba? Binoto din si Benny Abante. Si Joey Oy binoto din ng sambayanang Pilipino. Sabi na nga ng iba, ang boses ng taong bayan ay ang boses ng Panginoon. Sabi niya ni Joey Oy. So sana, pakinggan natin ang boses ng sambayanang Pilipino. Ang boses ng mga taga ika-6 na distrito ng Maynila. Yun ang sabi ni Joey Oy. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.